Christian. Yes, Christian. Ako po si Gab Pangilinan. Ang unang sabak ko sa teatro. 7 years old ako. Musical theater workshop siya. Pangilinan yan. At hindi ako nakasama sa showcase. Hindi ako naka-attend ng sarili kong show. Dahil, Sa ibang promise, totoo to. As in, pagdating ko doon, namimigay na po sila ng certificate. Kasi, as a 7-year-old, hindi naniwala yung nanay ko na 12, ay, hindi naniwala lang ang nanay ko na 7 a.m. yung call time. Naniwala siya sa driver naming senior citizen na 12 noon ang call time. So, pagdating ko doon, ayan, sabi ng 7 years old, sabi ng director namin, and finally, she's here! Gab Pangilinan! At sumabot ka ba? Sumabot sa certificate. Nakapagbao pa rin ako, pero hindi ako nag-show. Ayun, ako si Gab, gumaganap ng Roxanne sa Mula sa Buwan. Yes. Mula sa buwan. Yun na. Ako po si Mike Salomon. Ang unang experience ko sa theater ay noong first year high school ako. Noong taon ako nun, 13, 14. Sumali ako ng school drama club dahil may plus points daw sa subject namin. Kasi yung director ng drama club namin ay teacher ko sa English. Tapos yung mga tinuturo niya sa English pang third year college ng ka-advance. As in, first year high school kami nun. In all fairness, honor section ako ng first year high school. Tapos, ayun, yung second year hindi na. I am playing Cyrano sa Mula sa Buwan 2022. Yes! Mamaya natin chika kung ano yung Mula sa Buwan. Pero yung Mula sa Buwan ay based on Cyrano, the Bergerac. Yes. Uy! Sino Wait author? lang kasi, kaya ako alam yan. Kaya ako alam yung Cyrano. Nakita ko ngayon sa Wikipedia. Hindi. Kasi yung Cyrano, may friend ako na taga-theater na taga-theater doon. Kung alam kung kilala mo sa Martin, sa Michelle Lucini. Yan, Mike! Kabatch ko siya. Yes, yan. So, bumalak siya sa Bulaang Sibol. Bulaang Sibol bilang Roxanne. Yun yung napanood ko dati. Yung high school ako. Yun, doon ko nalaman na, ayun pala yung trope na yun. Kung hindi ko nalaman, school ko alam na doon pala yung mga tulad-tulad na trope na trope. I'm so cultured. Wow! Tama! At ito ang Walang Kwentang Podcast. Yay! Sa Spotify exclusive. And powered by Anchor CHOR. Okay, so today, ang ating pag-uusapan ay mga theater memes. So, mga memorable anecdotes tungkol sa theater. Siyempre, mas marami silang anecdotes kasi kami mga lamang, bawang mga taga-nood lamang. Bukod sa, Ng ticket. bukod sa mga unang sabak namin sa sa Okay, yung sa akin, before pandemic ko ito napanood sa Virgin Love Fest, yung 2019 na Virgin Love Fest. Tapos, Wait lang, kwento muna ko ano yung Virgin Love Fest para sa ating mga Oh, yes. I think ang mag-explain na lang si Fee. si Gab. Ilang zero. Hindi yung turo eh. Alam mo, Yung nagturo. sige na nga. Eh, Diyos ko naman. Akala ko, aanuhin natin si Fee. Para daw balikan. Minsan pala, Fee, nananalo ka pa rin pala. Tsare. Ano to? Hindi, yung Virgin Lab Fest is a festival. It's a theater festival sa CCP. And, para siyang, in a
sa CR na nagpapabulbul, kung ano-ano ginagawa niya, may contemporary dance pa sa side, ganon. Habang may storya na nangyayari sa other side ng plexiglass. Tapos may dugo, may kung ano-ano, di ko naintindihan kung ano yung mga nangyayari sa story kasi it was in Polish. Pero parang naramdaman ko lahat ng emotions na pinaramdam nila sa amin. And that's what theater is, di ba? Kahit hindi mo naiintindihan yung story, kunwari yung parents ko nanood kahapon at yung dad ko puti, hindi siya marunong mag-Tagalog, na-feel niya kung anong nangyayari sa stage. Kahit may subtitles, na-feel niya yung mga emotions, na-feel niya yung story, yung stress ng mga characters, yung joy ng mga characters. And yan for me is the magic of theater eh. Yan yun. Yung experiencing new things. Kahit anong art form na gusto mong ipakita sa mga tao. It's like a form of poetry. Okay, sige. Sino next? Sino gusto maging next? Ikaw ba, Free? Hindi ka. Wala, sinabi mo ng ako, hindi ako na. Baka may masabi pa kayo eh. Baka pa-move mo eh. Oo. Baka next podcast na daw. I'm here. G. Joke lang yun na guys. Baka mamaya. Ano naman kayo? Hindi, wala na. Ibabash na naman ako dahil nga. Charot. Hindi. Ano ba? Yung first, kasama ko dito si Mike, pero hindi ko alam kung naalala pa to ni Mike. Pero hindi naman siya kasama sa eksena. Noong 2012, yung first professional production ko to, ibalong sa CCP. So, merong doon, may eksena kasi na yung mga sundalo, tapos ang mga role namin kasi mga hali-halimaw, ganyan. Tapos, etong friend ko, si Tope, may bago siyang phone. So mga kaibigan, 2012 po nung na-discover ko ang selfie. Ganyan. So, ay, oh my God, ang ganda ko naman dito sa phone mo. Ganyan. Tapos, bago kami pumasok, may parang tunog ng latigo. So sa tunog ng latigo na yun, dapat papasok na kami ng stage. Tapos, yun na, gaganon-ganonin kami ng mga sundalo, ganyan. Tapos, so, picture kami nito, picture kami, ganyan, tapos narinig na, nasa likod pa kami backstage, as in dressing room, nag-whip na, malayo, so pagka-selfie ko ganyan, nag-whip, baka na po napasok na tayo, tapos yung dalawang sundalo na dapat gaganon sa amin, ganon sila pero walang lumalabas sa mga halimaw. Ganun na gan, parang si Fifi lang. Ganon sila. Tapos wala na. Grabe! Nandun tayo sa selfie. Tapos naghanap na lang kami kung saan kami papasok. Tapos ang pinaka-pwede namin pasukan yung likod nila. So kung kami papasok sa likod. Tapos wala namang gumaganon sa amin. Pero arte-arte kami kunyari, ini-eme kami ng mga gaganon kami. Wala namang nanggaganon sa amin. Wala makapagpasok namin. As in, so ano yung gagawin talaga din. So yun, natuto na si Fifi. So sinasabihan na niya SM na pwede mga 9 o'clock na lang. Ganun na. Marinig yung sound. May ugali pinapamove niya yung cue. Nung pinanganak si Fi, dapat 5 p.m. yan eh. Paglugin. Since birth yan. Oras na to. Nung sarap of ages, medyo Dami kasi sarap. ang dami sarap sa haba at mas mahaba pa yun sa Ten Commandments. Nung unang year ng rock, alam ko yun yung pumunta muna, di ba, pagka papasok kami sa theater, pupunta muna kami sa likod, dun sa may lobby, di ba, tapos papasok kami yung galing basketball, di ba, naalala niyo yung scene yun, galing kami sa Paniga na basketball, pumunta si Eileen. Ako, ginawa ko, pag-uikot muna, punta muna ako dun sa may lobby na CR, nag-CR ako, pinatong ko yung mga props ko dun sa may tangke ng, pati yung ukulele, pati yung dried mangoes lahat. Tapos hinanap ako ni Carlon, pati nila Mike, papasok na tayo. Tapos takbo ako, wala akong dala. Pagpasok. Si Eileen, ba't ngayon ka lang? Bakit wala ka man lang pasalubong? Wala. Tinanoy. Tapos nagalit yung Edson. Ba't wala ka mga naiwan ko sa CR?
set of Rock of Ages na napakadelikado, you can survive any set that you experience. Oo, kahit ano. Kasi hindi lang siya semi-arena. Ano, parang ang dami pang obstacles. Yes, as in, pa-parkour na. Pa-parkour na kami doon kasi di ba syempre may totoong baha. Tapos kailangan mo tumalon para makatawid. May actor na naman, Jesus Christ doon. May actor na kaming napako siya. As in, lumusot yung paa niya. Tapos, as in, through the foot, yung during a scene. Ganun siya kadelikado. And napansin namin, it's usually the later, kasi di ba, let's say, seven seasons na ang rock. So, syempre, yung mga matagal nang nasa rock, ano na, as in, sanay na sa set, sanay na gumalaw. But not just that, maraming nahuhulog na sa baha, as in either nadulas or like yung isang co-actor namin, tago natin sa pangalang Char. I love you, Abby. Char. Hindi, kasi super iconic talaga na nesty plunge talaga kasi siya sa baha. As in usually, as in may plank. Tapos 'di ba may plank na nakapatong sa stage kung saan tatawid. As in, that's the bridge basically. Yung ginagawa niya doon, yung pakulo niya doon, kasi lahat ng tao may pakulo, may stilts, may poi, or kung ano-ano, yung kanya, magsisplit siya. Magsisplit siya sa plank na yun. Pero usually, hinahawakan niya yung si Carlon, yung co-actor namin. Sa isang show, tinry lang niya, kasi nga nakailang show na siya, sabi niya, hindi ko na kailangan hawakan yung hand mo. So, try lang natin. Okay, so directly, kasama ako doon, affected ako doon kasi nasa stage ako noon. Usually nasa sari store lang kami ni Paeng. Na totoong nagsasnacks, as in kumakain lang kami, nanonood lang sa mga pakulo. So, tinry niya. Slow-mo talaga sa paningin naming lahat. As in, nag-split siya. Tapos, 3, 2, 1, splash. Nahulog siya sa baha. As in, tapos, alam mo yung parang in character, paano ka magre-react? Tutulungan ba natin siya or tatawa? Tatawa talaga kaming lahat. Bakit namin siya tinulungan? As in, yung talagang, as in, pregnant pause. As in, gumugulong kami sa sahig ng stage. Tapos, ang tagal, bago siya nakabangon. Wala. Pero ang unang nag-alala, yung lapel guy namin, kunin niyo na yung lapel natin, masisira. From then on, yun ang learnings namin sa Rock of Ages. From then on, naka-ziplock na talaga lahat ng lapel. Just in case. As in, winoterproof na nila. Ang sarap matulog, diba? Especially in this rainy habagat season. Diba kayo kanya kalibrado? With Filipinos, a number of factors are causing us to be puyat, potentially triggering long-term negative effects on us. Ikea is here to help us make Sleep Count, offering complete, quality, sustainable, and affordable sleep solutions so that we can get a good night's sleep all the time. Learn more about how you can make sleep count with IKEA by visiting ikea.ph. Sige, ako kasi hindi funny, kaya nagpahuli ako. Yung gaya ng sinabi ko, di ba, parang yung theater lagi siyang siya talaga yung nagpaiyak sa akin na parang di ba ako nagpaiyak ng pelikula. Isang experience na yun, yung first time kong nanood ng isang Broadway show. Sobrang life. Yaman! Nakaluwag talaga. Hindi ko pinangarap makita si Statue of Liberty. Broadway talaga yung gusto kong makita. Doon namin inubos ni Dan yung pera namin nung una kami nag-New York. Anyway, yung first ever Broadway show na napanood ko, Blackbird. Oh, wow. Michelle Williams. Yung play. Oh my God! Yes, sa Broadway. So guys, yung Blackbird, isa siyang 2005 pala. 2005, written by David Harrower. Basta ang kwento niya ay nag-meet ang isang 27-year-old na babae, si Una. Ni-meet niya isang 55-year-old na lalaki. Tapos 15 years later, after they had a sexual relationship, when Una, trigger warning, when Una was only 12 and Ray, the guy, was 40. So parang ano lang siya, isang one-act play siya na nagkita lang sila sa office. Tapos hindi ko talaga alam kung tungkol saan yun kasi yun lang yung show na pasok sa budget. Saka pasok dun sa oras. Kasi nga lahat talaga yung mga Lion King pinanood din namin. Anyway, basta ito yung unang show. Tapos
May ibang effect talaga yung Lion King. Tapos parang nauiyan ako kayo. Parang ano ba? Grabe. Diyos ko ng dulo talaga. Yung mga hayop, umiyakan ko. Adding yung Aww. umiyakan ko rin. Hindi ko alam. Iba yung effect sa akin talaga ng theater. Na siguro forever ko siyang love na hindi ko siya i-dare na pasukan. Kasi ganun talaga yung ano ko sa kanya. As an audience, I will always be a fan of theater. Tsaka ang okay kasi sa theater, kahit panoorin mo siya ng ilang beses, hindi magpapareho talaga yung experience. Totoo. Iba yung actors, iba yung kasama mo. Speaking of iyak-iyak, ganyan din. Pagdating lang ata yun. Kasi lagi ko nang nababasa kasi yung The Normal Heart. Gusto ko Ay, grabe yan. Oh my God. gusto ko magkaroon ng kopya, ganyan. So, yung umatanda ko ng conference dun sa US in 2012, parang, ano, di pa connected siya dun sa conference. So, parang merong off-Broadway cast na nagpo-perform. Ay, ano siya, parang national tour cast. So hinabol ko siya talaga. As in, ano tawag dito, yung pagmamakaawa na, well, tigil mo ba? Hindi ka lang tigil na yung ganyan. Tapos may isang ticket. So, nakakuha ako. And I think that's the last ticket. Ganyan. So, ganyan. Alam naman natin yung normal heart. So, nakakaiyak siya. Ganyan. Tapos ganyan din. Habul-bul. As in, yung wala dun sa eksena yung nag-visit na siya. Tapos binato niya yung gatas. Eh dun sa theater, binato yung gatas. Tapos dun sa gitna ng lahat ng gatas, bumapak. Tapos papunta sa kanya. Tapos nagyakapan sila. Simula na lang nang matapos na yung play. Habulbul na ako ng habulbul. Eh, mag-isa lang akong nanood. Tapos meron, this old lady. Gaya gano'n na si Bakla. Yung ginagano niya na ako. Tapos yung sa isang katabi ko, ginagano niya din ako. May nagbigay na sa akin ng pan. Yung gano'n, sakit na pan. Tapos kumulay na lang pa ganyan. Tapos nag-usap kami, tapos parang yung siya ng break ni 80s, So, ganyan. So, binigyan niya ako ng, kasi ang sakit ng ulo sa iyo. Tapos, ano yan, parang normal heart. May nangyari din sa akin ganyang iyak dito sa Pilipinas. Kung alam niyo yung Anthony Haga, pero kung napanood niyo yung si Maria Isabela. Ay, nako, ako din. Same. Ay, napanood ko yan. Version Diyos ko, dahil as in, yung iyak ko talaga gano'n, tapos nakita pala ako ni Ed Lacson. Sabi niya, nag-worry, ikaw pala yun, eh, kasi nag-worry na ako, may isang tao na hindi maano. May isang baklang hindi na maano sa pag-iyak, kasi nung gusto niya nang lumapit, ganyan. Tapos nung show na yon, nanood din si LJ Castro del Doc, yung nagsulat. Eh di nakita ko, sabi ko, di ba yung may part doon na yung hindi siya binigyan ng pangalan? Doon kasi ako humagulgol, yung wala siyang pangalan sa LJ. Punyeta ka, ba't hindi mo man lang siya binigyan ng pangalan? Ang ganda. Baklang mahimlay. As mahimatay na ata ako, ewan ko pag ako talaga. Diyos ko. Yun. Grabe. Nakakami. Oh, i-segue na natin yan sa isa
ng Cyrano de Bergerac na ginagawa sa Dulang Sipol. Yung ginawa nila Crisel Consuni. Yes. Ng mga lines galing doon sa translation ni Song. Oh, And then, ang okay. ginawa ni Patay, ito ay thesis niya dati, kinonvert niya into musical na ang setting ay sa World War II. Doon pa lang parang, ay ang galing nung pagka-adapt doon sa World War II film Manila na oo, tama yung stakes, mas tama yung stakes na yun. So, ayun, tungkol to sa unrequited love ni Cyrano para kay Roxanne. And there's more to it because Cyrano is a leader of a platoon, pulutong ng mga Pilipinong kadete sa Maynila. At lahat sila ay parang po ng mga iba-ibang tao, mga espesyal, mga artists, mga musiko. Parang sinabi ko lang yung script ko. And Monologue niya, oo. parang naglilit na ako. Pero ang yung maliban doon kay si Cyrano, sagisag kasi si Cyrano nung napakatapang na artist na yun na nandun lang siya nakatutok sa pagmamahal na walang kapalit. Ay, tapos nagtipon-tipon sila lahat ng mga tulad niya, yung lahat ng mga tulad niya na ganun din yung inaasam sa buhay. Yung trope na nagawa namin si Cyrano, tama ba? Ito kasi si Cyrano parang siya yung mahaba yung ilong. Yes. Tapos ang may gusto talaga kay Roxanne ay si Christian. Well, si Cyrano. Tama ba? Si Cyrano. At si Christian. Silang Si dalawa. Christian. Yes. Christian. So, naging parang catfish. Oo. Yes, mismo. Yan yung trope ng sa Actually, literature. Totoo. Ang daming movies and ang daming books na based na ganun yung trope niya. Na parang sa modern day Cyrano kind of love. Lalayo pa ba tayo sa startup? Oo. Oh, Hindi, totoo. Kasi parang Doon siya based sa Cyrano. Parang si ano, oo. And yung yung classic na movie ni Sonia Jean na The Classic. Alam niyo po yun? Yung movie niya napakaganda. The napakaganda. Classic, oo. Yun. Galing din sa Sa mga sinaunang Cyrano Korean, Korean yan, di ba? Yes. Korean dramas. Yeah, Korean films. So parang anong nangyari, si Cyrano, siya yung naging tulay. Ni Christian. Kay Si Roxanne. Christian, papunta kay Roxanne. Nagpapanggap si Christian na Na matalino. tama, di ba? Si Christian. Oo. Pero Parang kasi si Roxanne, na-in love din siya kay Christian. Na love at first sight siya. So bilang matalik na kaibigan ni Cyrano, si Roxanne yung nag-request actually na parang sabihin mo kay Christian na nais kong makatanggap ng liham mula sa kanya. Kumbaga, si Roxanne actually yung nag-instigate, pero si Cyrano, yung ginamit ni Cyrano yung advantage na yon as the close friend of Roxanne na parang, sige, as an artist, gusto ko na rin naman din ilabas yung feelings ko for her. Gamitin mo na rin yung talino ko. Bilang gusto kong mapaligaya rin si Roxanne. Ghostwriter. Ghostwriter. Dahil kung si Christian, yun yung example. Oh. The purest though, di ba? Innocent na pure na, yun lang, ulul lang. Char. Pero syempre, wag natin kalimutan ang Fipalmos na si Rosana. Hindi. Kailangan lang natin i-point out. yung role ni Yes, si Rosana. Si Rosana na wala sa original, 'di ba? Wala sa original Cyrano de Bergerac story. Dinagdag lang si Rosana na in love naman siya kay Cyrano. So, Kumbaga kung merong series nung Mula sa Buwan, mga episode 4 lalabas si Rosana. Ganun. totoo naman din. Ano pala to? One-way heart train. Yes, mismo. Yes. Ang lungkot. Dun sa original Cyrano de Bergerac, yung French play, si Rosana, siya si yung baker doon, si Rochano. Siya pala yun. Yes, doon siya based. So, yung song na Manifesto was based on his monologue. Yun. Pero, so ginawa siyang Rosana kasi, kaya Rosana, Roxanne sana.
red scarf. Kung ano si Cyrano kay Roxanne, ganun si Rosana kay Cyrano. As in, ganun siya. As in. Tapos nga, ang saya nga ngayon na, kasi noong 2018, hindi pa outright clear yung, yung role ni, yung character ni Rosana. Pero like, ngayon, parang pinag-usapan namin nila, Pat, na full on na clear, representation, ganyan. Kaya iba yung flavor of unrequited love. Kumbaga represented ang lahat ng unrequited, Yes, unrequited totoo. love dun sa show. Yun. Ganda. O sige, invite nyo na sila mula sa buwan. Last 5 shows. Pero pray natin na magkaroon ng extension. Oo, sana mag-extend. Dahil- Sana. Yes. Hopefully. Nakakatawa kasi ang daming may expectation na hanggang end of the year to. Hindi. As in, parang, sana mag-extend kayo till December, or sana, pabook ng 20 tickets sa end of September. Tapos parang, guys, no, 3 weeks lang to. Ano ba akala nyo sa amin? Belen sa Green Hills? Last 5 shows or last 5 days? Last 5 shows. Last 3 days. Oh my gosh. Yeah, so 3 days na lang. Friday, 7:30 p.m., September 9. Tapos 2 p.m. and 7:30 p.m. sa Saturday and Sunday, September 10 and 11. At super limited na lang ang mga tickets, lalo na sa weekend. So I suggest, kung narinig nyo to now, bumili na kayo ng ticket sa Ticket World kasi usually naman talaga pag closing weekend, alam mo naman, pag Pilipino, mahilig mag-cram. Crammers talaga, oo. So, Pwede bumili online. Tama, yes, Ticket World. Ticket World. Ticketworld.co.ph, pero msptickets.net/ticketworld. Manonood ulit ako sa September 10 eh. Ay, talaga? Oo, nabudol kasi ako ng fee palmos. Ayan. Ayun, if I'm not mistaken. Oo, If I'm not ng mistaken. BPI na QR eh. Parang anong gagawin ko Ay, dito? oo. Wala dapat. Oo. Parang sold out na nga ata ang September 10, 7:30 p.m. if I'm not mistaken. So after nito, gaya na sabi ni Gab, bili na kayo kasi for sure, konti na lang talaga yung tickets. Totoo. Tsaka Let's sa... go guys, let's support Philippine Theater. Go, invite nyo Okay, na sige, sila. invite. Isa-isa nyo na silang invite na parang nasa The Bonds tayo. Go. Iniimbitahan ko po ang lahat na manood sa September 9. William Elvin Manzano. And of course, our music director, si Mike Solomon, is right in front of us ngayon. At napakaganda ng music ng Oo. 2022 run. Of Hindi course, lang the siya previous Cyrano ones na- musical director din siya Musical director din siya. And of Cyrano. course, Talented naman po pala. Oo. Talented. And of course, nagpapasalamat din kami kay JM Kabling, our choreographer. Yes. Super ganda ng mga beautiful choreography show. Yes, So, ayun, kanin. our triple threats. Correct. Taray. Dahil parang diba, so ibang-ibang palmos po. Really, katulad ng sinabi ni Gab, Ay, saan to? Ba't parang iba to daw? Philippine Theater. Nakabalik naman tayo kahit papaano, kahit yung early days nung height ng pandemya, nakabalik ang movies, ganyan, at tuloy-tuloy na full on, nakabalik tayo ngayon. There are challenges, pero nakabalik tayo. At ngayon po, little by little, baby steps, bumabalik po ang theater, humihingi ng inyong tulong, suporta at pagmamahal. At sana po, ibigay natin yun sa Philippine Theater kasi kailangan na kailangan niya para mas marami pang mga kwento kagaya ng Mula sa Buwan na maipalabas. Ayan po. So please, ipagdasal nyo na meron kaming extended shows. Kung gusto nyo magkaroon ng extension, mag-revolution kayo. Charot. Yes! I-sold out yung shows pag-trending ninyo sa Twitter ng mga 1 week para malaman talaga na gusto ninyo ng show. And please, not just Mula sa Buwan, kasi katulad na sinabi ni Gab, support Philippine Theater in general kasi kailangan na kailangan ng community. Kaya Tsaka gusto na namin lahat makabalik. kailangan, yes, papalikin na kami. So please, September
rin humilom ang mga hinanakit at mga sugat nyo. Ayan. 'Di ba? So, Yes. masasaktan ka, pero mag-heal din Mag-heal. kahit papano. Palagi Hindi lang kayo kapag narinig nyo na yung ikaw ay Ay. Kasi It will be an Wait lang honor. nga. Wait lang. Abangan nyo. Abangan nyo. bakit? Okay na ba? Abangan nyo ako. Abangan May nyo ako sa reveal. Ikaw ba yung lalabas na Roxanne? Thank you sa cast ng Mula sa Buwan. Thank you guys. Maraming salamat din sa inyo. Maraming salamat sa Oo, in between shows. Thank you so much. Okay, bago tayo mag-end, sabihin niyo muna kung saan kayo mahahanap, mahagilap, mga sa social media. Yes, please do follow me on social media. Lahat po at Gab Pangilinan. And sa mga nagtataka, if you wanna know more about Mula sa Buwan, syempre follow the social media pages ng Mula sa Buwan, no? Nakalimutan natin sabihin. At Mula sa Buwan. Oo, sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok, sa Facebook. But yes, at Gab Pangilinan lang on IG and everywhere else. Follow me on Instagram at Mike Salomon only. You follow me, Marky Strong. Ako na lang, kahit ano, kahit ano na, TikTok, walang gusto. Facebook, Instagram, Twitter, and of course,